Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss adjusting entries. So, ano ba yung adjusting entries? So, ito yung mga special journal entries na recorded at the end of an accounting period. So, accounting period usually December 31 ang end ng accounting period. Usually, ha? To align a company's financial records with the accrual basis of accounting. So, accounting is accrual basis. Okay. May cash basis naman, usually pag cash flow, but that's another topic na. Intermediate accounting 3 pa yata yun. So we need them to ensure that all revenues daw are recognized when earned and all expenses are recorded when incurred. Hindi yung ililista mo lang kung kailan ka nakatanggap ng pera. Okay? Not when cash changes hands. Katulad ng sa Meralco, ang tawag dito, hindi mo lilista yung expense mo dun sa Meralco kung kailan mo binayaran. Kung kailan na nag-incur yung expense mismo. Okay? So, let's have this one. Let's have an example. By the way, there are two methods sa adjusting entries. We have asset method at yung isa ay expense method, which is nasa baba pa siya ng itong blackboard ko. I will discuss it later. Nasa isang video naman siya lahat. So we will start with asset method. Three examples each tayo. Let's have number one. Let me just check lang kung yeah, nag-record siya. So in October 1, ABC company paid 36,000 peso cash for a 1-year 12-month insurance policy. Accounting period ends on December 31. Bumili daw yung ABC company ng 1-year insurance policy. Yan, 1-year insurance policy, 12 months, sinabi, na nagkakalaga ng 36,000. Nagbayad ka ng cash. Okay? So, initial recognition mo dyan, kung asset method, okay, lagay mo muna yung date, ang una mong i-debit dito, asset din. Okay? So, for insurance policy, ang title palagi na ginagamit dyan is prepaid insurance. Okay? Sir, bakit debit? Mm. This is asset, 'di ba? Nagkaroon ka. Paid 36,000 peso cash for a 1-year 12-month insurance policy. Nagkaroon ka ng insurance policy, that's an asset. Pag normal account ng asset, normal account sabihin, kung ano yung tumaas, pag tumaas yung yan, yung asset, ibig sabihin nun, debit yan. Okay? Ano pa pwede mga normal account ng debit? Expense. 'Di ba? Expense. Kapag tumaas ang expense, debit din yan. Eh, paano naman sir pag credit? Ano yung pag tumaas yung sa credit? Income. Income or revenue, credit yung ano niya ha? Credit yung, i-credit mo siya. Normal account niya is credit. That's in the basic accounting. So, adjusting entries tayo. Alright. So, prepaid insurance, ano yung i-credit mo? Ano ba yung binigay mo? Basahin natin yung tanong. On October 1, ABC Company paid 36,000. Nagbayad ka, so nawala yung cash mo ng 36,000. Mag-i-indent ka dito, lagay ka ng konting space, cash dito. Diba? Magkano yun? 36,000, 36,000. Yung total amount ng debit mo dito sa unang journal entry mo, dapat same din siya sa total value. Pwedeng ibig sabihin nun, dalawa yung nakalagay dito sa credit. Kunyari lang ha, may galagay lang ako dito. Something something, 24,000, ito 12,000. Correct pa rin kasi balanse siya. But this one, musig gagawin natin dalawa lang. So 36,000 to ha. Mm. Yung prepaid insurance pa nagkakalaga ng 36,000, dinebit mo siya. Magkano yung binigay mo? Cash, 36,000. Ayun yung i-credit mo. Okay. Next. Syempre, adjusting entry, pagdating ng December 31, kailangan mong i-adjust yan. Bakit sir kailangan i-adjust? Yung prepaid insurance mo noong October 1, 36,000 pesos yung halaga niya. Prepaid insurance mo, nagiging na ng prepaid ay 36,000 pesos yung halaga niyan. Pagdating ng December 31, yung prepaid insurance mo na yan, nagiging ng prep ay, hindi na siya equal ng 36,000. Mhm. Siyempre, may nagamit ka ni. Ano ni, dumaan na yung oras, di ba? Good for 1 year yan, 12 months. So, hindi na siya same value. Hmm. Tama naman, di ba? Kung yung bumili ka ng kotse,
pagdating ng ilang months, hindi na yung same value ng kung magkano mo siya binili, di ba? Mm. Anyway, so paano yung computation yan? So again, we will compute October 1, bibilangin mo kung ilang months meron sa October 1 to December 31. So October 1, ito, step by step to ah. Mas maganda kung isa-isain mo siya. October 1, November 1. Oh, isang buwan yan. 1 month. November 1 to December, November 1 to December 1, 2 months na. December 1 to December 31, naka 3 months ka na. Diba? Sir, di ba dapat January 1? Isang araw lang naman eh. Pwede na yun. 3 months. Daan mo ha, lalagay ko dito, 3 months. Eh, hirap mag-type hirap magsulat pag mouse. Okay, 3 months. O, magkano yung halaga ng ano? Insurance, 36,000. 36,000. Magkano per month? So, syempre, 36,000, i-divide mo siya ng 3 months. Ay, sorry, 12 months. Sorry, 12 months. Kasi 12 months yung good for 12 months yung 36,000. Diba? That will be 3,000. 3,000 pesos per month. Diba? Eh dahil naka 3 months na nakalipas, so alam mo magkano na yon? 3,000 times mo ng 3 ay 9,000 na. So yung nagamit mo na ay 9,000 pesos. So sir, paano yung adjusting entry? So date dito December 31 kasi December 31 tayo need mag-adjust. Ay, the period ends on December 31. Pinapa-adjust na sa'yo ng December 31. Yung account dito, ang technique dito, asset method tayo, di ba? Asset method. Kung asset dyan, asset tong una natin ginamit, kukunin mo yung counterpart niya, which is the expense. So ang partner ng prepaid insurance ay insurance expense. Gagamitin mo yung expense naman. Mm. Ano yung partner niya? Eh di kung itong prepaid insurance, ito yung una mo, naka-debit, ito na yung magiging credit mo. Di ba? Yan. Ito na yun. Insurance expense, prepaid insurance. Ayun na. So, magkano yung i-debit ko dito? Mm. Eh dito, yung 9,000. 9,000 i-debit ko. Yung kay-credit mo, 9,000 din. Anong ibig sabihin nun, sir? Nag-incur ka ng expense na 9,000. Insurance expense. Lumipas na ng 3 buwan, syempre nagamit na, di ba? Yung prepaid insurance mo naman is babawasan mo siya from 36,000, babawasan mo na 9,000. Kaya na din credit binabawasan mo siya. Remember, ang expense, pag tumaas, ang normal account yan, kaya tumaas, is debit. Debit. Mm. Ang asset. So, pag binawasan mo ang prepaid insurance naman, pag nabawasan ng asset, iki-credit mo siya. Mm. Kaya nag-credit ako na dito ng 9,000 para mabawasan yung halaga ng 36,000 ng 9,000 at madagdagan yung expense mo na 9,000. Alright. So, ito yung pinaka-main ano natin ha. Ito papakita ko lang kung ano nangyari. Adjusted balance. So, ito yung nangyari ng October 1 at ito na yung mga nangyaring adjustment December 31. Yung prepaid insurance mo, sa simula nag-debit ka ng 36,000. Ito po yun, no? Yan. Nag-debit ka ng 36,000. So, ano nangyari sa insurance expense? Wala. Wala naman tayong asset method tayo eh. Asset method. Wala ka pang insurance expense. Mm. Adjustment mo, nag-credit ka ng 9,000 kasi gusto mong bawasan nga. Mabawasan mo na siya eh. So, natitira dun sa prepaid insurance mo, 27,000 na lang. Kasi may 9 months remaining ka pa eh. Pag insurance expense naman, debit ka ng zero sa initial at adjustment mo, nag-debit ka ng 9,000. Yan o, debit 9,000. Dapat equal to palagi ha. Ayan. Tapos sa adjusted balance, nag-debit ka ng 9,000 kasi 3 months na expired. Pag inad mo tong ito, 36,000, ito yun. Ito yung kanina. Diba? Marami pa tayong examples. Let's go to number 2. On October 1, EBC company paid 12,000 peso cash for 4 months of office rent. The rent daw covers October,
November, December, and January. So 4 months, di ba? Of the following year. Kaya 4 months to. The counting period ends on December 31 as usual. So paano initial nagbayad siya ng 12,000 cash for 4 months of office rent. Di ba? So nag-advance na siya. Oo. Nagbayad, oh, bayad ako 12,000. Basta para marentahan ko to for 4 months na to ha. Itong 12,000 na to, good for 4 months na to. Medyo mura yun eh. Ano nga yung, hindi ko alam kung ano nirerenta nun. Anyway, so October 1 yan. Yung account na ilalagay mo dito, dahil asset method tayo, asset method muna tayo ha. Ano binakuha mo? Rent. Ang asset method ng rent ay prepaid rent. Hmm. Ano ba yung binayad mo? So, magkikredit ka ng cash. Cash is an asset. Pag nabawasan ng cash, magkikredit ka. So, lagi ko dito 12,000. Ang hirap magsulat ng pinaka-mouse, no? 12,000 din. Okay? So, pagdating ng December 31, remember, October 1 to December 31, kailangan mo mag-adjust kasi dito dapat mag-ano ka na eh. Gumawa ka na ng report. So, ilang buwan yan? Again, October 1, bilang ka, mano-mano. November 1, 1 month. November 1 to December 1, 2 months na. At December 1 to December 31, 3 months na. So, nakatatlong buwan ka. 3 months. Na nagamit mo na yung rent, yung nakarenta ka for 3 months. Siyempre, pagdating ng December 31, hindi na 12,000 yung halaga ng renta na yun. Mm-mm. Yung in advance mo. Ang mangyayari, alam mo magkano? 12,000 siya, and that's good for 4 months. So, 12,000 daw, good for 4 months. That will be, ang papatak yan ng 3,000 for per month. 'Di ba? So, dahil nakatatlong buwan ka, 3,000 times 3 months is 9,000. 'Di ba? Okay. So, for the date, ilagay ka dito, December 31. Yung account na ilalagay mo dito, dahil nag-asset method to, 'di ba? Asset yung initial recognition mo. Kukunin mo yung partner niya, yung counterpart niya na expense. That will be rent expense. Dahil yung memories yung counterpart nila, yung asset to expense. So, anong ilalagay mo sa credit? Kung nag-debit ka dito, asset method, kukunin mo yung prepaid rent dito. Babaliktarin mo lang. Yan yung technique doon. So, debit ka, magkano debit mo? 9,000. So, dito naman 9,000 din. Alright. Rent expense mo, nag-incur ka na ng 9,000 kasi gusto mong malista na. Nakatatlong buwan na ako. At ito na yung, isipin mo, magkano ba per month? 3,000. Dahil nakatatlong buwan ka na, gumastos ka na ng 9,000 talaga. Okay? Prepaid rent mo, yung 12,000 na yan, ito yung pinaka prepaid rent mo for 4 months, di ba? Dahil naka 3 months ka na, ang magiging halaga na lang ng prepaid rent mo ay 3,000 na lang. Paano mo gagawin yun? Babawasan mo yung prepaid rent na 12,000 to ng 9,000, magiging 3,000. Okay? Tingnan mo yung sa baba. Okay. This is October 1, and after 3 months, ito yung nangyari. Prepaid rent mo, nag-debit ka ng 12,000. Ito po yun. Ayun, no? Debit ka. Asset method tayo ha. At rent expense, wala pa tayong dinidebit na rent expense kasi asset method tayo. Pagdating ng adjustment, nag-credit ka ng 9,000 kasi gusto mong bawasan yung prepaid rent mo. Kasi gumamit ka na nga ng 3 buwan, di ba? Oo. Adjusted balance mo, debit ka ng 3,000 kasi meron pang halaga yung prepaid rent mo na 3,000 kasi may 1 month ka pa. And remember, ang halaga ng bawat renta ay bawat month ay 3,000. For the rent expense naman, nagde-debit ka ng 9,000 kasi na-incur mo 3 buwan. 3,000 kada buwan times 3, 9,000. Nagamit mo na. So, okay, ito yung mismo na dapat nagastos mo na. Okay, debit 9,000, 3 months expired. So, dapat equal to, dapat equal to, at ito, pag pinalas mo, equal siya sa 12,000, which is ito. Mhm. Next, okay,
On August 1, so hindi to October 1 na. On August 1, 2025, your company purchased supplies for 15,000 peso cash. Following the asset method, the full amount that was recorded by debiting the supplies asset account. A physical countdown on December 31, 2025 reveals that 11,500 of supplies are still on hand. Counting period ends on December 31 as usual. So, no August 1 daw, bumili ka ng supplies for 15,000 pesos, nagbayad ka ng cash. Asset method gagamitin. Tapos, yung nag-physical count hanggang December 31, napansin mo, yung halaga na ng supplies na lang na meron ka ay 11,500. Okay. So, initial recognition muna tayo. August 1 muna dito. Pwede mo lagay yung year. Depende yan eh. So, minsan nalagay ka na ng August 1 na lang. Account. Okay, pag dito, supplies. Ito yung asset ng asset method, supplies tayo. So, yung kikredit mo, cash, kasi nagbayad ka ng cash. Asset yan eh. Asset, asset. Debit mo magkano? 15,000 kasi initial recognition pa lang to. August 1, no? Dito, 15,000 din. No, nagbayad ka ng cash, nakakuha ka ng supplies sa 15,000, equal, equal. Diba? Debit, credit. Adjusting entry, paano yun, sir? Paano yun per month? Wala tayong divide. Hindi tayo magaganan. Binigay na kasi yung amount eh. 11,500 yung supplies down as still on hand. So, magkano na yung nagamit natin na supplies? E di yung 15,000 na nabili mo, tapos yung remaining, e di 3,500 na 3,500 yung nagamit mo. Ganito yun eh. Bumili ka ng supplies sa 15,000. Yung natira ay 11,500. Sabihin, nagamit mo 3,500, 'di ba? Mm-mm. So, paano yung adjusting entries natin dyan? So, yung date natin dito, lagyan natin December 31. Account title, kunin mo yung counterpart ng supplies. Asset to. Counterpart niya na expense ay supplies expense. Di ba? Pinag-isipan yung pangalan. Okay. So, kung nag-supplies expense ka, at yung supplies dito na dinebit mo kanina, i-credit mo siya ngayon sa adjusting. Yan. Paano yung debit credit nun? Anong i-ano mo? I-debit mo? E di yung 3,500. Kasi gusto mo masabi, yung supplies nagastos mo na ay 3,500. Kasi ito nga yung nagastos mo, di ba? Ito yung pa yung natitira eh. Oo, 3,500 yan. Mhm. At gusto mo bawasan yung supplies ng 3,500. Pag binawasan mo kasi yung 15,000 ng 3,500, ito lalabas oh, yung 11,500. Sabihin, ito pa yung meron ka. Okay? So, ano nangyari? Supplies natin, nag-debit tayo ng 15,000. Ito po yun. At wala pa tayong dinidebit na supplies expense kasi initial recognition. This is August 1 at December 31 to. Pagdating ng December 31, nagkikredit na tayo ng 3,500. Tanda mo, asset to. Pag nag-credit ka, babawasan mo. So, may 11,500 ka pa daw na supplies, na worth na supplies. Supplies expense mo, wala ka naman, naka-asset pa ito tayo, so debit zero. Pagdating ng December 31, gusto mong masabi, ito yung nagastos na natin, ito yung nagamit natin. Kaya mag-debit tayo. Remember, pag yung expense, normal account yan ay debit. Pag tumaas ang expense, nag-incur ka ng expense, debit mo siya. Ayun, debit 3,500, cost of supplies consumed in 2025. Yeah? Now, let's go to the expense method. Don't worry, madali lang to. Let's have the first example. On October 1, your company paid 36,000 peso cash for a 1-year, 12-month insurance policy. The accounting period ends on December 31. Initial recognition na tayo, so ito October 1. Same problem to yung kanina, di ba, yung number 1. Account natin, dahil expense method tayo, gagamitin mo yung pang-expense ng insurance. Insurance expense. Di ba? Sir, paano yung credit? Eh di cash pa rin. Nabawasan yung cash natin eh. Magkano? 36,000 dito, debit, 36,000 credit. Nag-incur ka ng expense, di ba? So, ang expense, normal account yan, debit. Pag tumaas yung expense, de-debit ko yan.
Eh dahil nabawasan yung cash ko, magke-credit ako. Kasi asset to eh, itong cash. Pag nabawasan yung asset mo, magke-credit ka. Okay. O, di ba? Ganyan yan. Paano yung adjusting entries yan? So, alamin mo natin. Magkano ba yung 36,000 for 12 months? Magkano yan per month? So, 36,000 divide mo ng 12, that is 3,000 per month. Okay? Ngayon, October 1. Alamin natin. October 1 to December 31. October 1 to November 1, that's 1 month. November 1 to December 1, that's 2 months. December 1 to December 31, that's 3 months na. Okay? Good. So, alam natin, yung 3,000 per month, nakagamit tayo ng tatlong buwan, ang nag 9,000 na siya. Ang mismong nagamit natin ay 9,000 pesos na. Okay? So, paano yun, sir? Yung adjustment natin. December 31 dito, ang account natin, kung gumamit tayo dito ng expense method tayo, di ba? Expense. Gagamitin mo yung counterpart na, yung partner niya, that will be prepaid insurance. Weird, no? I know. Ganun din ako dati, nag-aaral ako ng basic accounting. Prepaid insurance. At ano yung i-credit natin? Eh di yung insurance expense, baliktad lang. Yeah. Kung ano yung ginawa mo kanina, ano lang din. Magkano i-debit mo? Di 9,000 prepaid insurance. Mhm. Okay, so mag-debit tayo dito ng, ah, sorry, one moment. Okay, so magde-debit ka dito ng 27,000. Mm. Alright, 27,000. Sir, bakit 27,000? Hindi 9,000. Mm. Tingnan mo, 36,000 pesos yung insurance mo for 1 year na yan, for 12 months. Nakagamit ka ng tatlong buwan, di ba? So, matitirang may 9 months ka pa. Di ba? So, nangyari, papakita ko sa inyo, 36,000 pesos yung insurance mo for 12 months. Mhm. Tapos, ang nangyari is, yung tatlong buwan, nagamit mo na. Magkano yung isang buwan? 3,000, di ba? 3,000. Tapos, times 3, 9,000. Mhm. Okay? So, yung 9,000 na yan, 36,000, minus mo ng 9,000, meron ka pang prepaid insurance sa 27,000. Mhm. Ang sinasabi dito, mag-debit ako ng prepaid insurance na 27,000. Mm. Ulitin ko, okay, medyo nakakalito, 'di ba? Bumili ka ng insurance na 36,000. So ito yung ginastos mo insurance expense. Pag prepaid insurance kasi, ito yung parang anong meron ka pa? Meron ka pang 27,000 pesos. 'Di ba? Remember. So yung insurance expense mo, dapat credit mo 27,000 din. Bakit? Kasi gusto mo masabi na ang nagastos ko lang ay 9,000. Ito kasi yung sinasabi mo, October 1, nagastos mo 36,000 pesos. Pagdating ng December 31, dahil tatlong buwan pa lang naman yung nagagamit ko, ang gagawin mo is, itong 36,000 minus naman ng 27,000, magiging 9,000. Gusto mo sabihin na, insurance expense ko, 9,000 lang for December 31. Mm. Kaya kinikredit ko ng 27,000. Di ba binabawasan mo siya? Mm. Marami pa tayong example. So, adjusted balance natin, prepaid insurance, debit tayo, zero. Bakit? Kasi expense method nga tayo. Wala ditong prepaid insurance. Oh. At syempre, insurance expense tayo, nag-debit tayo ng 36,000 pesos. Adjustment natin, mag-debit tayo ng 27,000 para masabi mo na meron pa akong 9 months remaining at yung 9 months na yun, ang halaga niya ay 27,000 pesos. So, insurance expense naman, mag-debit tayo ng 9,000 kasi sinasabi ko, ito na yung nagastos ko worth yung 3 months na yun na na-expire ng insurance contract, nag-incur tayo ng 9,000 na gastos. Diba? Pag inad mo yan, 36,000, which is ito yung total ng insurance mo. Diba? And debit credit natin, equal yan. Tapos ito, pag inad mo, 36,000. Let's have another example. On October 1, your company paid
12,000 peso cash for 4 months of office rent. Yung rent daw, ito yung kanina. The rent covers October, November, December, January of the following year. The counting period ends on December 31. Remember, expense method na yung gagamitin natin. So, initial recognition, October 1 muna dito. Aning account. Then, expense method tayo. Renta to, di ba? That will be rent expense here. At magkano ba yung binayad mo na wala sa'yo cash? Hmm. Yung rent expense mo, 12,000 yan, di ba? Hindi initial recognition, yung buo lang, buo mismo, 12,000, dito 12,000 din. Remember, dapat yung total nito equal sa total dito. Okay? So, sir, adjusting entry tayo. Pagdating ng December 31, pinapakuha na yung report natin. Kasi nga, oh. So, bilangin natin October 31, October 1 to December 31. So, 1 month yan. Another month. And another month. Sir, di ba January 1? Pwede na yun, isang araw lang naman. Mm-mm. So, 1 month, 2 months, and another month, 3 months. Diba? Paano yung adjusting entry niyan? So, December 31, lagay mo dito. At yung account, kung gumamit ka ng expense method, di ba expense mo na yung dinedebit natin, kukunin mo yung partner niya. Kung rent expense of partner niya is prepaid rent. Prepaid rent yan, ha? Kala ko hindi gumagalaw eh. Prepaid rent yan. Tapos, ang, syempre, rent expense, oh, ibababa mo na siya sa credit. Mm. So, magkano ba yung renta ulit? 12,000 for 4 months. So, 12,000 divide mo ng 4, that will be 3,000 pesos per month. Per month yan ha. Ilan na yung nagamit? 3,000 times 3 months, that's 9,000. Mm. Kung nakagamit ka na ng 3,000, sorry, nagamit mo na 9,000 dun sa binayaran mong 12,000, syempre, ang matitira na lang dyan ay 3,000 na lang. Yung isang buwan na natitira mo ay 3,000 na lang. So, mag-debit ako dito ng 3,000. Okay? Yung rent expense mo, i-credit mo din 3,000. Explain ko. Pagdating ng December 31, yung prepaid rent mo na lang, ang halaga niya ay 3,000 pesos. Kaya nag-debit ako dito. Sa rent expense mo, nag-credit ako ng 3,000 para bawasan pa ng 3,000. Kasi, di ba, ang rent expense mo 12,000. Nakagamit ka ng 3 buwan at yung 3 buwan na yun ay 9,000. So gusto mong bawasan yung 12,000 na yan na gusto mong bawasan yung gusto mong gawing 9,000 yung rent expense kasi 3 buwan. So magki-credit ako ng 3,000. Paano? 12,000 minus ko ng 3,000. Ang gusto mo sabihin 9,000 yung rent expense mo. Kasi pag binangga mo yun, 12,000 debit, credit 3,000, 9,000 siya. Pakita ko sa'yo. Adjusted balance. So, ito yung tawag dito, October 1. Ito yung December 31. Yung prepaid rent mo, na zero yan kasi naka-expense method tayo. Tingnan mo, expense method. Okay, rent expense, nag-debit tayo ng 12,000 at nag-adjust tayo. Prepaid rent. Ang sinasabi, pagdating ng December 31, ang halaga ng prepaid rent mo ay 3,000. Nadagdagan mo from 0 to 3,000. Meron ka pang isang buwan unexpired asset. Pag rent expense mo, kaya tayo nag-credit ng 3,000 para masabi mo, hindi 12,000 ang rent expense mo dapat ng December 31. 9,000. Mm-mm. Kaya, debit credit. Binangga mo siya. 12,000 dito, 3,000 dito. Bangga, di ba T-account? 9,000. Last example tayo. On August 1, 2025, your company purchased supplies for 15,000 pesos and initially recorded the full amount to supplies expense. A physical count on December 31, 2025 shows 11,500 of supplies are still on hand. So dito pa lang sa problem, alam na ginamit ay expense method, which is expensive method naman talaga dapat gagamitin natin.
Yan bumili ka daw ng supplies, 15,000, at gumamit ka ng expense method, supplies expense. Pagdating daw ng December 31, nakita mo, oh, meron pa akong supplies na nagkakahalaga ng 11,500. Mm. So, initial recognition muna tayo, August 1 dito. Puti na nga lang gagamitin ko. Yung account, dahil expense method, expense din yung i-debit natin muna. Okay? Supplies expense mo dito. Debit natin ay 15,000. So, syempre, nagbayad ka, di ba? Nagbayad ka ng cash. Company purchase supplies for 15,000 pesos. Mm-mm. Pwede naman, ano accounts receivable or no, mostly cash naman siya. Okay. Alright, 15,000 pesos. Pagdating na December 31, nalaman mo na, ang supplies ko, 11,500 na lang. Mhm. So, paano yan? Alam mo yung difference ng 15,000 sa 11,500. So, that will be 3,500. Ito yung nagamit. Ito yung nagamit, Nagamit. Hirap magsulat pag mouse. Ito yung nagamit mo. Ito yung natira. Ito yung binili mo nung bago pa. Binili mo new. Binili new, 15,000. Nakita mo natira 11,500. Siyempre, yung nagamit, 3,500, di ba? O balik rin natin. Yung 15,000 yung binili mo, gumamit ka ng 3,500. Ang natira, siyempre, 11,500. Makes sense, di ba? So, paano yung adjusting entry natin dyan? Lagyan mo muna yung December 31. Account title. Kung nag-expense method tayo, ito yung initial recognition mo. Pag adjusting entry, kunin mo yung counterpart na, yung partner niya. That is supplies. Minsan kasi pwedeng prepaid supplies. But dito supplies na gagamitin ko. Sir, paano yung credit nun? Siyempre, kung gumamit ka ng supplies expense at debit sa initial recognition, ito yung ilalagay mo sa credit. Hmm, yan. Yung ide-debit mo dito, ano yung gusto mong ipakita ng December 31 na supplies ka? E di 11,500. Sir, ba't hindi 3,500? Kasi 3,500 yung natira. Ay, sir, sorry, 3,500 yung nagamit. Eh, supplies yun asset yun, di ba? Ito yung asset. Yung December 31, ilan pa yung supplies mo? 11,500. Eh, no? Ito yung natira. Natira, 11,500. Siyempre, kung nag-11,500 ko dito, 11,500 din to. Kasi, ang supplies expense mo 15,000 daw noong August 1. Pagdating mo na December 31, gusto mong pakita, ang supplies expense ko ay 3,500 lang. So, yung 15,000, babawasan mo siya ng 11,500. Kaya nag-credit ka. Mm, di ba? So, nangyari, pag adjusted balance na tayo, supplies natin, dahil expense method tayo, mag-debit tayo dito ng 0. Supplies expense, ito yung expense method, debit tayo 15,000. Ito yun, no? So, this is, ano ba to? August 1. Ito, December 31. O, yan. Kaya hindi na tayo parang nag-divide something kasi binigay na yung binigay na yung sagot ng supplies on hand on December 31. Debit 11,500 para masabi na yung supplies natin December 31, meron pa tayong 11,500, di ba? Pag yung supplies expense, babawasan mo yung 15,000 supplies expense ng 11,500 para mapakita mo na ang supplies expense mo nagamit lang ay 3,500. Kaya amount used. So. Mm. At papakita ko lang din yung usually na partners in crime, ba? So prepaid item, pag insurance, ang asset niya is prepaid insurance, yung partner niya, insurance expense. Pag rent, prepaid rent, asset, rent expense, supplies expense, advertising, prepaid advertising, advertising expense, service contract, bihira to. Yeah, prepaid service contract, tapos ito maintenance expense. Depende yan depende pa rin yan. Depende yun sa problem. Kasi ito yung example. Yun lang. So, we're done with adjusting entries. So, three examples for asset method and three examples for expense method. I hope may natutunan kayo. And if you have questions naman or in need of clarifications, please comment down. And I'll see you in the next accounting lecture.
My name is James, and I'm your math and language tutor. I'll see you again. Bye. Thank you.